Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon, panibagong araw, panibagong online loan application na naman ng ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na ba ang magiging solusyon sa pera problema natin. Araw-araw na lang naghahanap tayo ng bagong online loan application at syempre, hindi tayo hihinto dyan dahil ang goal natin is makahanap ng legit at worth it na online loan application na makatutulong syempre sa atin sa oras ng pangangailangan. Napakarami na nga bagong online loan application na nagsulputan at ang hirap ng malaman kung alin ba sa mga yan ang legit. Kaya tama talaga ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review para at least magkaroon ka ng idea kung legit ba talaga ang online loan application na balak mong pag-utangan. At kung hindi kasi ito legit, at least, hindi na masayang ang oras mo sa pag-apply. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. At kung hindi ka nga swerte sa mga online loan application at madalas kang hindi na-approve sa iyong application, naku, baka dito sa ating pa-GCash giveaway ay ikaw na ang maswerteng mapili ko. Ano nga bang dapat mo lang gawin? I-like ang ating video at mag-comment dyan sa ating comment section dahil dyan ko pipiliin kung sino ba talaga yung maswerteng magkakaroon ng pa-GCash giveaway. So, tama po yung narinig nyo. Every Friday of the week ay nagbibigay po ako ng pa-GCash giveaway para at least makapag-share ako ng kaunting blessings na nare-receive natin dito kay YouTube. At bukod pa dyan, sa darating na December, ay magbibigay din po ako ng Panoche Buena package. O, saan ka pa? Nanonood ka lang, nagkakaroon ka pa ng idea sa mga online loan application na balak mong pag-utangan at bukod dyan ay may chance ka pang manalo ng instant GCash giveaway. At dito nga sa ating review, ano nga ba ang chine-check natin para masabi natin talaga na legit ang isang online loan application? Siyempre, unang-una na dyan ay ang credit limit na ibinibigay niya sa mga first-time user. At bukod dyan, yung pangalawa nating chine-check ay yung mababawas dun sa ating ilo-loan na amount or yung interest dyan or yung mga fees na ibinabawas kung magkano ba, kung meron. At syempre, yung loan term, gaano ba kahaba ang loan term nitong online loan application na ito. At dito na nga tayo agad sa ating i-review yung online loan application na bagong-bago lang din. Ito ay walang iba kundi ang Apply Peso Loan App. Dito kay Apply Peso ay pwede daw tayong mag-loan ng up to 90,000 pesos. Grabe! Napakalaki ng 90,000 pesos na yan. At ito ay may 4.8 na ratings na napakataas din. At syempre, sabi ko nga sa inyo, huwag tayong basta magpapaniwala sa mga matataas na ratings na yan, lalo na yung 90,000 pesos na yan. Dahil madalas, yung mga pinapakita nila sa kanilang ads ay hindi talaga legit. Pero syempre, hindi pa natin siya pwedeng husgahan. Ito nga, binibigay kong info ay base lang sa mga naging experience ko na din sa paglo-loan sa mga OLA. So yung 90,000 pesos na yan ay medyo malaking question mark yan kung totoo ba yung 90,000 pesos na yan. Yung 90,000 pesos, pag narinig mo, parang nakaka-excite talaga yan, di ba? Pero syempre, kung sanay ka na at matagal ka nang naglo-loan sa mga online loan application, hindi ka basta-basta maniniwala dyan sa 90,000 pesos na yan. And etong si Apply Peso is available lang sa App Store at wala ito sa mga Google Play Store. Napapansin ko, madalas ngayon is wala masyadong bagong online loan application sa Google Play Store. So, eto na nga. Huwag na natin patagalin pa. I-check na natin agad itong si Apply Peso. So, eto nga, nakalagay dito, 90,000 pesos ang pwede daw nating ma-loan. So, up to 90,000 pesos. Safe and reliable daw. Tapos, ito daw ay easy to apply din. And syempre, pag wala pa tayong account dito sa OLA na ito, is kailangan nating mag-register using our active phone number. So, para sila naman ay makapag-send sa atin ng verification code. And pagkatapos nga nating makapag-register dyan is,
eto na agad yung lumabas, 30,000 pesos na lang daw yung pwede nating i-loan for first-time user. Kung totoo itong 30,000 for first-time user ay napakalaki pa rin netong amount na ito. At meron nga daw siyang loan term na up to 121 days at meron siyang interest rate na 0.05% per day. Napakababa. Napakataas ng ipinapangakong credit limit pero napakababa din ng kanyang interest rate. At dito nga sa Know Your Client or Know Your Customer nila, ito yung mga recommended ID nila dito. So, pwede ang driving license, UMID, passport, national ID, TIN, at health card. So, kung wala ka pa dyan sa mga nabanggit na yan, meron din namang other options. Pwede ang postal ID, PRC, SSS, Pag-ibig, at voters ID. So, marami ang ID na pwede dito sa online loan application na ito. At pag nakapili na nga tayo ng ID natin dyan, pipicture lang natin yung harap ng ID natin and then facial verification na para ma-check nila kung tayo ba talaga yung naglo-loan or ginamit lang yung ID natin sa paglo-loan. Susunod na nga agad dyan ay ang personal information. So dito sa personal information, nandiyan ang education kung anong natapos mo. Pipili ka lang dyan. Marital status kung married ba or single. Number of credit card. Kung wala, 0 lang ilalagay mo dyan. Email, make sure lang na active at nakaka-receive ng messages. Kasali din ang gender, kung male or female. Tapos, yung residential address, kasama din yung loan purpose, kung para saan mo ba gagamitin yung perang ilo-loan mo. Pipili ka lang din dyan. And then yung address details. And dito naman sa work information, so ito lang yung mga kailangan mo. Hindi na kailangan dito ng iba pang documents na magpapatunay sa iyong work. Ang kailangan mo lang ibigay ay yung company name, kung saan ka nagtatrabaho, company address, company phone number. Lagi ko sinasabi, mag-ingat tayo sa pagbibigay ng ating company phone number at baka pati trabaho mo is maapektuhan dyan sa mga ola na yan pag tumawag na sila. And then, kasama din yung profession, kung anong trabaho mo. And then, working experience, kung gaano ka nakatagal sa iyong trabaho. Kasama din ang monthly salary, at address details, and then yung payday mo kung kailan ka ba sumasahod. So, syempre, kaya inaalam nila yung payday na yan. Diyan kasi sila magbabase kung magkano ba ang ibibigay nila sa iyong credit limit. Syempre, kung hindi naman ganun kataasan ng iyong monthly salary at monthly income, hindi ka nila basta-basta bibigyan ng mataas na credit limit unless maganda ang record mo sa kanila dyan sa OLA na yan. And sa contact information or contact reference, hindi siya naiiba sa ibang online loan application dahil kailangan mo lang magbigay ng 3. So, ilalagay mo kung kaano-ano mo to, yung relationship mo dun sa ibibigay mo contact reference at saka yung kanilang contact number. So, make sure lang talaga na alam nung contact reference mo na yan na ginamit mo siya as contact reference nga sa paglo-loan mo para at least kung tawagan man sila ng mga agent ng OLA, ay hindi na sila magulat dahil sigurado pag hindi tayo na-contact niyan, lalo na malapit na ang due date natin, is sila ang siguradong i-message or tatawagan ng mga yan. And dito naman sa withdrawal information sa bank or e-wallet. Pag e-wallet yung pinili mo, pwede dyan ang GCash, PayMaya, GrabPay, Coins, ShopeePay, at OmniPay. So maraming e-wallet na pwede din dito sa OLA na ito. And after nating makapili nga dyan kung e-wallet ang gagamitin natin, is dito na agad tayo sa pinakahintay nating part sa review na to. For sure, ito din yung hinahanap nyong part ng ating review kung magkano ba yung ipapaloan neto para sa first-time user at kung na-approve ba ako. So dito nga is, hindi po totoo na 30,000 pesos ay pinapaloan niya sa first-time user. So tama yung iniisip at hinala ko kanina sa umpisa or unahan ng ating review. So, dito nga is binigyan lang tayo ng credit limit na 2,000 pesos. At sabi niya dito yung loan term is up to 121 days, pero hindi din po. Dahil before 7 days is kailangan mo ng bayaran yung niloan mong amount. Yung halos buo nung niloan mong amount. So, dito nga is yung 2,000 pesos na binigyan sa ating credit limit ay hindi natin buong makukuha. Dahil may mababawas dyan. Walang interest, 0 ang kanyang interest, pero babawiin niya sa service fee na 800
pesos. Kaya naman dun sa 2,000 pesos na binigay sa ating credit limit for first-time user, 1,200 pesos lang ang marireceive natin. So, hindi na iba itong online loan application na ito sa ibang online loan application na rin na nireview na natin. So, madalas yung 2,000 pesos, 1,200 pesos lang talaga yung marireceive natin. At kung mapapansin nyo, kanina sa review natin, si Apply Peso ang in-applyan natin. Pero, dito sa loan details, lumabas na siya pala ay si Speed Peso na ibang online loan application na i-review din natin sa susunod. So, dito nga, nakita nyo na yung loan details natin. 800 pesos mapupunta lang sa service fee. 1,200 pesos lang ang marireceive natin at before 7 days, kailangan na nating bayaran yung 1,980 pesos. At yung susunod nating repayment is 20 pesos na lang. At mawawave din yun kung nabayaran na natin ang buo on time yung 1,980 pesos. Diba? Yung online loan application na ito ay isa rin sa mga patunay na huwag tayong magpapaniwala talaga sa ipinapakita sa ads na ganito kataas, 90,000, 30,000 ang pwede nating ma-loan, pero ang ending, 2,000 lang at hindi mo pa makukuha ng buo at napakalaki ng makakaltas. So sa ating review, hindi ko kayo hinihikayat na mag-loan. Ang purpose lang is para bigyan kayo ng idea kung magkano ba talaga ang marireceive natin sa amount na binigay sa atin na credit limit. Hanggang dito na lang ang ating review ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!